Inagaw nila ang aking danggal at binuwag ang aking pamilya. Habang ako ay naghihirap sa dusa, si Mark at ang kanyang ina ay nagpapakasawa sa perang galing sa aking pawis. Akala nila ay susuko na ang isang inang tulad ko, ngunit ang bawat patak ng aking luha ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kabaluktutan. Kakayanin ko bang iligtas ang aking anak mula sa mga demonyong ito bago maging huli ang lahat? Sabihin mo sa doktor, sinasaktan ka ni mommy kapag wala si daddy. Kapag sinabi mo yon, bibilhan ka ni daddy ng maraming laruan. Ang bawat salitang iyon ay tila mga karayom na dumaan sa tainga ni Elena at dumiretso sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na silid tulugan, hawak ang kulay rosas na rabbit plushie na kamakailan lamang ay binili niya para sa 5 taong gulong na si Tala. Bago pumait ang gabing yon, maingat niyang pinaplansa ang maliit na uniforme ng anak, tinitiyak na walang kahit isang lukot ang tilang isusuot ng kanyang pinakamamahal na sanggol. Ang mga kamay niyang gasgas sa pagtatrabaho sa palengke mula madaling araw ay pumuputol sa bawat sobrang sinulid ng may labis na pagmamahal. Ngunit nang ibalik niya ang munting laruan sa ibabaw ng mesa at maipindot ang lihim na buton ng recorder, ang marahang huni ng musika ay napalitan ng boses ng kanyang asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang mainit na basahan at plansa sa kanyang tabi ay tila nawala ng init, habang ang kanyang dibdib ay pinupuno ng yelo. Hindi siya sumigaw. Ang pinakamatinding sakit ay walang likang ingay. Ito ay ang tahimik na pagkasira ng buong daigdig sa loob ng isang tao. Ang kanyang panga ay nag-alimpuyo sa pagpipigil, at ang kanyang mga daliri ay sumikip sa malambot na balahibo ng laruan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang boses ni Mark sa recording ay nagpatuloy, malamig, at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Dapat lang na makuha natin ang bata at ang bahay. Ang sumunod na boses ay kay Doña Teresa, ang kanyang biyana na sa loob ng 7 taon ay tinawag niyang ina. Baliw na ang babaeng yan. Wala siyang pakinabang sa pamilya natin, kundi ang magdala ng kaunting barya. Pinalaki at pinatira natin siya rito, pero hindi man lang marunong magpasalamat sa utang na loob niya sa atin. Sumunod na narinig sa lumang tape ang tunog ng pagpindot sa telepo. Ang boses ni Mark ay biglang lumambot, isang uri ng laming na matagal nang hindi nararanasan ni Elena. Babe, kaanting tiis na lang. Kapag naagaw na natin ang kustudya, Anitala, at ang titulo ng bahay mula kay Elena, itatapon natin siya pabalik sa probinsya na walang kahit isang sentimo. Ikaw na ang magiging bagong ina ni Tala. Napapikit si Elena. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pumuputol sa bawat ugat ng kanyang pagkatao. 7 taon ng pagtitiis, 7 taon ng pagpapakumbaba at pagpapakain sa pamilyang ito mula sa kanyang sariling pawis, lahat ng yon ay itinapon sa basurahan sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pamilyang pinalaki niya sa pagmamahal ay isa palang pugad ng mga ulupong na naghihintay ng pagkakataon upang siya ay tuklawin. Narinig ni Elena ang mga mabibigat na hakbang sa labas ng pintuan. Mabilis niyang pinindot ang stop button ng laruan at itinago ito sa ilalim ng bagong tlop na uniforme ni Tala. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang tayod, hinarap ang pintuan, at inilagay ang mga kamay sa kanyang likuran upang itago ang matinding pang-ininig ng kanyang mga daliri. Pumasok si Mark. May dala itong maliit na balutan ng kakanin at nakangiti ng napaka-sweet. Ang ngiting minsang minahal ni Elena nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Mahal, bakit gising ka pa? Tanong ni Mark habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakita ng pag-aalala. Sinasabi ko naman sa'yo, huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa pag-aalaga sa bahay at kay Tala. Mukhang pagod ka na naman. Tinitigan ni Elena ang kamay ni Mark na humawak sa kanyang balikat. Ang kamay na iyon na kagabi lamang ay humahaplos sa kanyang buhok at nangangahong protektahan siya, ay ang kamay ring humahawak sa tilpo, no habang pinaplano ang kanyang pagbagsak kasama si Clara. Ang kanyang tiyan ay kumulo sa matinding pagkahilo, ngunit ang kanyang likod ay nananatiling matuwid tulad ng isang matibay na punong kahoy. Hinihintay lang kita, Mark? Sagot ni Elena sa malumanay ngunit malamig na taglish. Inaayos ko ang mga gamit ng anak natin. Baka kasi may mga bagay na biglang mawala nang hindi ko namamalayan.
Kumunot ang noo ni Mark. Saglit na nagbago ang ekspresyon sa kanyang muha bago muling pinalitan ng pilit na ngiti. Ano namang mawawala? Laging ligtas ang lahat basta kasama mo ako. Kinausap ko pala si Mommy kanina. Nag-aalala siya sa'yo, Elena. Napapansin niya madalas ka raw makalimot at mabilis uminit ang ulo mo kay Tala. Baka kailangan mo na magpatingin sa doktor para ma-check ang mental condition mo? Ito na ang simula ng kanilang laro. Ang lason ng gaslighting na dahan-dahang itinatanim ni Mark sa kanyang paligid upang magmukha siyang hindi timbang sa harap ng batas at ng lipunan. Maayos ang isip ko, Mark. Malamig na tugon ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng asawa nang walang kahit anong takot. Malinaw kong naririnig at nakikita ang lahat ng nangyayari sa bahay na to. Walang nakaliligtas sa mga tainga ko. Bahagyang napaatras si Mark. Tila nagulat sa pagbabago sa boses ng asawa na dating laging yumuyukod at humihingi ng tawad sa tuwing may kontrang argumento. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Mark sa mukha ni Elena at sa nakatagong mesa kung saan nakapatong ang mga damit ni Tala. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Mark. At sa pagkakataong ito, may halong inip at bahagyang banta ang kanyang boses. Para kang nakakita ng kaaway. Nag-iisip lang ako, Mark. Bulong ni Elena sa lalim ng kanyang pananalita, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamay sa ibabaw na nakatagong recorder sa ilalim ng uniforme. Nag-iisip ako kung paano nagagawang umiti ng isang tao habang may hawak na patalim sa kanyang likod. Nanatiling tahimik ang silid. Ang hanging umaagos mula sa bukas na bintana ay nagdala ng malamig na simoy. Ngunit walang alinlangang mas malamig ang katotohanang nakatayong buhay sa pagitan ng mag-asawa. Nakatayo si Elena sa gitna ng kadiliman ng gabi, nag-iisa at crushed ang puso. Ngunit may panibagong apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong nawala na ng tahanan sa loob ng sarili nitong tahanan? Ang amoy ng sinangag at pritong tinapa ay humahalimuyak sa maliit na kusina, ngunit ang hangin sa loob ng tahanan ay nananatiling mabigat at nakatutulig. Maagang magising si Elena upang ihanda ang agahan ng pamilya at ayusin ang gagamitin ng anak para sa eskwela. Sa kabila ng puyat at sakit ng dibdib mula sa natuklasang lihim kagabi, pinilit niyang gumalaw ng mabilis at tahimik. Dumating sa hapagkainan si Doña Teresa, nakasimangot habang itinutulak ang upuan ng may matinding panggigigil. Tinitigan ng matanda ang nakahandang pagkain sa mesa at agad na nagpakawala ng malalim na buntong hininga ng pagkabad trip. Ano ba tong inihain mo, Elena? Ang sigaw ni Doña Teresa habang dinuduro ang pinggan gamit ang kutsara. Ito na naman? Walang lasa at napakatigas ng tinapa? Ganito ka na ba katipid o sadyang wala kang pakialam sa kalusugan ng anak ko at ng pamilyang to? Umupo si Mark sa tabi ng kanyang ina. Walang kibo, ngunit may patagong ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pagtrato ng ina sa kanyang asawa. Ipinatong ni Elena ang tasa ng mainit na kape sa tabi ng biyena at nang may buon pagpapakumbaba kahit na ang bawat ugat sa kanyang kamay ay nanginginig sa pagtitimpi. Pasensya na po, Ma. Mahinahong sagot ni Elena sa malumanay na Taglish. Ito lang po ang kasya sa natitirang budget natin kahapon galing sa benta sa palengke. Tumaas na rin kasi ang bilihin. Dahil tamad ka! Mabilis na pabalang na sagot ni Doña Teresa. Kung mas nagsisikap ka lang sa pwesto mo sa palengke, hindi tayo kakain ng ganitong pagkaing mahirap. Akin na yang kita mo kahapon. Kailangan kong bumili ng mga gamot ko at magbayad ng kuryente. Ikinasa ni Doña Teresa ang kanyang kamay sa harap ni Elena, naghihintay ng pera na parang isang nangingolekta ng buwis sa isang alipin. Huwag mong kakalimutan, Elena. Dagdag ng matanda habang pinalalabas ang lason ng gaslighting sa kanyang boses. Kung hindi dahil sa amin ni Mark, nasaan ka ngayon? Isang dukang walang mapuntahan nang tanggapin ka namin sa bahay na to. May utang na loob ka sa amin habang buhay. Kaya huwag ka magdadamot sa pamilyang nagpakain sa'yo. Ang salitang utang na loob ay parang kade ng muling ibinitak sa leeg ni Elena. Sa loob ng 7 taon, ito ang sandatang paulit-ulit na ginagamit sa kanya upang manahimik at magpaalipin. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang mga basang papel ng pera,
ang perang pinagpaguran niya sa ilalim ng init ng araw at inabot ito sa biyenan. "Eto po ang buong kita kahapon, ma," bulong ni Elena. Habang mabilis na binibilang na matanda ang pera, may napansin si Elena. Nang buksan ni Doña Teresa ang kanyang mamahaling bag upang isilid ang pera, mabilis nitong itinago ang isang puting sobre na may pulang tatak ng isang kilalang klinika. May kung anong takot sa mga mata ng matanda nang magtagpo ang kanilang paningin bago nito mabilis na isinarado ang siper ng bag. Nang matapos kumain ng mag-ina, pumunta si Elena sa silid ni Tala upang ihanda ang anak sa pagpasok. Lumuhod siya sa harap ng maliit na bata, kinuha ang basang-basahan at maingat na pinunasan ang dumi sa maliliit na sapatos ng anak. Ang bawat pahid ng kanyang kamay ay puno ng labis na pagmamahal at pait. "Lagi mong tatandaan, Tala," pabulong na panata ni Elena sa sarili habang inayos ang medyas ng anak. "Ang bawat dumi na ipinapahid nila sa atin ay lilinisin ni Mommy. Walang sinuman ang makatatapak sa iyo muli." Nang umalis si Mark at ang kanyang ina upang ihatid ang bata sa paaralan, naiwan si Elena upang linisin ang sala. Habang inaayos ang mga unan sa sofa kung saan nahiga si Mark kaninang umaga, may napansin siyang kumikislap na piraso ng papel na nakasipit sa pagitan ng mga palaman ng upuan. Dahan-dahan itong kinuha ni Elena at binuksan. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa mall. Isang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 50,000 piso binili kahapon lamang. At sa ibaba ng resibo, nakasulat ang pangalan ng tumanggap ng regalo, Clara Santos. Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang perang laging sinasabi ni Mark na kulang para sa bahay at sa pagkain ni Tala ay ginagamit pala upang bumili ng mamahaling alahas para sa kanyang kabit. Nanlabo ang kanyang paningin, ngunit pilit niyang pinigilan ang pagpatak ng luha. Binuksan niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhaan ng malinaw na larawan ang resibo bago ito ibinalik ng maayos sa nakatagong sulok ng sofa. Ilang segundo lamang ang nakalipas. Muling bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Mark, nagmamadali at balisa habang nakatingin sa paligid. "May nakita ka bang papel dito sa sofa, Elena?" tanong ni Mark, at ang kanyang boses ay puno ng kaba at paghihinala. Napanatili ni Elena ang pilit na kahinahunan sa kanyang muka habang tinititigan si Mark na balisang naghahanap sa pagitan ng mga unan ng sofa. Bago pa man makita ng asawa ang kanyang kaba, maingat niyang itinuro ang ilalim ng mesa kung saan may ilang lumang resibo ng kuryente na sadyang inilagay niya roon. Mabilis na kinuha yon ni Mark. Inisip na yon ang hinahanap niya. Bago nagmamadaling lumabas muli ng bahay nang walang kahit anong paalam. Nang maiwan si Elena sa tahimik na salas, pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hininga. Ang bawat sulok ng bahay na yon na dinalagyan niya ng pagmamahal sa loob ng 7 taon ay tila nagiging isang malaking kulungan na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo at lumabas ng pinto. Naglakad patungo sa mataong palengke kung saan ang ingay ng mga tao ay bahagyang pumapatay sa matinding sigaw sa loob ng kanyang isip. Habang naglalakad sa tabi ng mga tindahan na may tulalang mga mata, narinig ni Elena ang isang malumanay na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. "Elena? Anak? Halika muna rito sa silong." Ang tawag ni Lola Rosa, ang 72 taong gulang na tindera ng lugaw sa gilid ng palengke. Tumingin si Elena at nakita ang matanda na nakasumbrero ng anahaw, nakangiti ng may matinding pagmamalasakit. Si Lola Rosa ang pinakamatandang tindera sa lugar na iyon, isang babaeng kilala sa kanyang kabayitan at lalim ng pag-unawa sa buhay ng bawat taong lumalapit sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena at umupo sa maliit na bangkong gawa sa kawayan sa tabi ng kala ng matanda. Inabot ni Lola Rosa ang isang mainit na tasa ng herbal na tsaa at inilagay yon sa mga nanginginig na kamay ni Elena. Ang usok na pumaitaas mula sa tasa ay nagdala ng amoy ng luya at pandan na bahagyang nagpatahimik sa nag-aalborotang damdamin ng nakababata. "Uminom ka muna, anak," malumanay na sabi ni Lola Rosa habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Elena. "Ang mukha mo ay parang langit na natatakpan ng napakatimbreng ulap.
May mabigat ka bang pasanin na hindi mo maibahagi kahit kanino? Hindi agad nakapagsalita si Elena. Humigup siya ng kaunting tsa, nararamdaman ang init na dumadaloy sa kanyang tuyong lalamunan. Lola, paano po ba malalaman kung kailan dapat sumuko ang isang tao sa pamilyang pinagsilbihan niya ng buong buhay? Tumingin si Lola Rosa sa malayo, habang ang kanyang mga daliri na kulubot ay maingat na pinupunasan ang gilid ng kalan. Ang pamilya Elena ay parang punong kawayan. Sa gitna ng malakas na bagyo, ang kawayan ay yumuyukod sa hangin upang hindi mabali. Ngunit kapag ang lupa mismo kung saan nakatayo ang kawayan ay binubulok na ng lason, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang ilipat ang iyong mga ugat sa mas malinis na lupa. Tumingin si Elena sa matanda at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Natatakot po ako para kay Tala, Lola. Baka hindi ko kayang protektahan ang anak ko laban sa kanila. Hawak ni Lola Rosa ang kamay ni Elena at pinuwersa itong tumingin sa kanya. Kilala ko ang pamilya ni Mark. Mula pa nung bata pa ang lalaki niyon, Elena. Ang kasakiman ng pamilya yon ay hindi bago sa akin. Ang ama ni Mark ay ganyan din noon. Gagamitin ang lahat para sa sariling pakinabang bago itatapon ang mga taong nakatulong sa kanila. Ngunit, huwag mo kalilimutan. Ang isang inang lumalaban para sa kanyang anak ay may lakas na ibinibigay ng may kapal na hindi kayang tibagin ng kahit anong kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ay naging parang baluti na pumalibot sa puso ni Elena. Naintindihan niya na hindi siya nag-iisa at may mga taong nakakakita sa tunay na katotohanan. Ngunit habang maingat na iniiyakan ni Elena ang kanyang sakit sa tabi ni Lola Rosa, sa di kalayuan sa tapat ng palengke, nakatayo si Aling Marites, isang kapitbahay na kilalang malapit kay Doña Teresa. Nakatitig ito sa kanila habang mabilis na pinipindot ang mga numero sa kanyang cellphone, may patagong ngiti sa kanyang labi habang itinatapat ang telpono sa kanyang tainga upang magsumbong. Bago dumilim ang hapon, pumasok si Elena sa silid ni Tala habang nandoon ang anak at naglalaro ng kanyang mga manika. Maingat niyang kinuha ang bag ng bata na ginagamit sa eskwela. Sa pamamagitan ng maliit na karayom at sinulid, gumawa siya ng isang lihim na bulsa sa ilalim ng tahi ng bag at isinilid doon ang pangalawang recording device na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon. Tala, anak. Bulong ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kapag nagtanong si Daddy o si Lola habang wala si Mami, makikinig ka lang at huwag kang matatakot, ha? Protektahan ka ni Mami lagi. Tumingin ang bata sa kanya nang may mga matang malinis at walang malay. Opo, Mami. Hindi po ako mag-aaway kay Lola. Nang sumapit ang hating gabi, tahimik ang buong tahanan. Ang tanging naririnig sa silid tulugan ay ang malalim at mabigat na paghinga ni Mark na mahimbing na natutulog matapos uminom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakahiga si Elena sa tabi nito. Nakadilat ang mga mata sa gitna ng kadiliman habang hinihintay ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan siyang bumangon ng walang nililikhang kahit anong kaluskos sa kama. Ang bawat kilos ng kanyang katawan ay maingat at tumpak, tulad ng isang taong naglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Inabot niya ang cellphone ni Mark na nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng headboard. Ginamit ni Elena ang fingerprint ni Mark habang ito ay natutulog upang buksan ang screen ng telepon. Nang lumabas ang main menu, mabilis na pumasok si Elena sa messaging application. Ang pangalan ni Clara ay nakatago sa ilalim ng pangalang Ate Velez, isang malinaw na linlang upang hindi maghinala ang sinuman. Binuksan ni Elena ang kanilang huling usapan at ang bawat lining naroon ay nagdulot ng panibagong pagkulimlim sa kanyang dibdib. Babe, sinabi na sa akin ni Ate Velez na kailangan lang natin ng 2 pirma mula sa psychiatrist upang maideklarang mentally unfit si Elena. Kapag nangyari yon, madali na nating maililipat sa pangalan mo ang titulo ng bahay. Ang nakasulat sa mensahe ni Clara. Magaling, ang sagot ni Mark sa mensahe. Inihahanda na rin ni Mommy ang mga kapitbahay na magpapatunay na nagwawala si Elena kapag wala ako. Konting tiis na lang, maangkin na natin ang lahat. Nanlamig ang mga kamay ni Elena.
Ang galit sa kanyang dibdib ay nagbago mula sa pagiging apoy patungo sa isang matigas at malamig na bakal. Hindi na siya iiyak. Ang oras para sa luha ay tapos na. Ngayon ay oras para sa paghahanda ng katarungan. Kinuha ni Elena ang kanyang sariling maliit na cellphone at mabilis na kinuhaan ng larawan ang bawat usapan kasama ang mga numero ng telepo at ang mga petsa ng kanilang pagpapaplano. Pagkatapos, ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na micro SD card upang isalin ang mga audio file mula sa kanyang telepo bilang backup. Ngunit habang maingat niyang isinapasok ang napakaliliit na memory card sa lagayan ng kanyang telepon, biglang gumalaw si Mark sa kama. Ang lalaki ay nagpakawala ng malalim na ingit at dahan-dahang humarap sa kanyang kinaroroonan. "Elena, pahingi ng tubig!" Bulong ni Mark sa kanyang mabigat na boses habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Napatigil ang tibok ng puso ni Elena. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone ni Mark sa ibabaw ng mesa sa eksaktong posisyon nito habang itinago ang kanyang sariling telepo sa ilalim ng unan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang pigilin ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong pumutok sa matinding kaba. Dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri sa gitna ng dilim, nadulas ang maliit na micro SD card mula sa kanyang kamay. Dumulas ito sa gilid ng kotsyon at nahulog sa malamig na sahig sa ilalim ng kama. "Elena?" Muling tawag ni Mark, at sa pagkakataong ito ay bumangon na ito mula sa pagkakahiga at ibinaba ang kanyang mga paa sa sahig, eksakto sa tapat kung saan nahulog ang maliit na memory card. Mabilis na pinakawala ni Elena ang kanyang hininga habang nakatayo sa kadiliman. Bago pa man maitapak ni Mark ang kanyang paa sa sahig kung saan nahulog ang micro SD card, mabilis na pumatak ang kamay ni Elena sa ibabaw ng maliit na garapon ng langis sa bedside table at sadya itong itinulak upang gumulong patungo sa kabilang sulok ng silid. Nalinggat ang tingin ni Mark sa gumulong na garapon. Habang nakatitig ang asawa sa kabilang panig, ibinaba ni Elena ang kanyang paa at maingat na itinulak ang maliit na memory card sa ilalim ng kabinet upang hindi ito mahanap o matapakan ng sinuman. "Sandali lang, Mark. Kukuha ako ng tubig sa kusina," mahinang sabi ni Elena habang dahan-dahan siyang bumabon sa kama. Nang makainom si Mark at muling makatulog dahil sa kalasingan, pilit na pinakalma ni Elena ang kanyang nanginginig na katawan. Nakuha niya ang memory card bago mag-umaga at maingat itong itinago sa loob ng kanyang maliit na pitaka na laging nakakabit sa kanyang damit. Kinaumagahan, napuno ng tao ang maliit na salas ng bahay. Inimbita ni Doña Teresa ang 3 sa kanilang mga kapitbahay, kasama si Aling Marites, para sa isang hapag ng merienda. Ngunit pumasok ang mga ito hindi para sa simpleng usapan, kundi upang maging saksi sa isang dula-dulaang inihanda ng mag-ina. Habang nagpapakain ng kape at kakanin si Elena sa mesa, nagsimula si Mark na magpakawala ng malalim na buntong hininga sa harap ng mga bisita. "Naku, Aling Marites, hindi ko na nga alam ang gagawin ko." Panimula ni Mark sa kanyang malungkot na boses habang nakahawak sa kanyang no. "Araw-araw ako nagtatrabaho ng mabilis para sa pamilya, pero pag uwi ko, marami nang nakakalimutan si Elena. Kahit ang mga simpleng bilin kay Tala, hindi na niya magawa ng maayos." Sumabat agad si Doña Teresa habang umiinom ng kape. "Iyan nga ang sinasabi ko sa iyo, anak. Baka kailangan mo nang ipatingin sa espesyalista ang asawa mo. Mabilis uminit ang ulo niya ngayon. Kahit ang sariling anak niya, minsan ay napapagalitan niya ng walang dahilan. Natatakot ako para sa seguridad ng apo ko." Ang mga kapitbahay ay nagpalitan ng tingin. May halong awa kay Mark at paghihinala kay Elena. Ito ang taktika ng gaslighting. Ang sadyang pagtatayo ng maling impresyon sa lipunan upang kapag lumabas ang katotohanan, walang sinuman ang maniniwala sa tunay na biktima. Hindi sumigaw si Elena. Hindi rin siya umiyak o nagpakita ng kahit anong emosyon na pwedeng gamitin laban sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok pabalik sa kanyang tainga, itinaas ang kanyang baba, at tinitigan ng diretso sa mata si Mark habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Mark?" Malumanay, ngunit matalim na tanong ni Elena sa harap ng lahat.
Kung nakakalimutan ko man ng ilang bagay, yun ay dahil mag-isa kong dinadala ang buong gastusin sa pagkain at pag-aaral ng anak natin mula sa kita ko sa palengke. Ang nakapagtataka lang, saan nga ba napupunta ang buong sweldo mo buwan-buwan kung bakit kailangan ko pang mangpapapagod ng ganito? Napatigil si Mark. Ang mga bisita ay bahagyang nagulat sa katotohanan ibinunyag ni Elena. At ma, baling ni Elena kay Doña Teresa, kailanman ay hindi ko sinaktan si Tala. Ang pagmamahal ko sa anak ko ay mas malinis pa sa kahit anong salitang binibitawan ninyo sa bahay na to. Bago pa man makasagot si Doña Teresa, may malakas na katok na narinig sa pinto ng bahay. Mabilis na tumayo ang matanda, tila may matinding takot na dumating ang hindi ininaasahang bisita at dali-daling pumunta sa pinto upang harangan ang sinumang kumatok. Habang abala ang lahat sa pagtingin sa pinto, lumapit ang isa sa mga kapitbahay kay Tala na nakaupo sa gilid at tahimik na naglalaro. Biglang nanlaki ang mga mata ng kapitbahay nang makita ang ibabang bahagi ng braso ng bata. "Naku, Elena!" sigaw ng kapitbahay habang itinuturo ang braso ni Tala. "Bakit may malaking pasa ang bata sa braso? Anong nangyari rito?" Mabilis na humarap si Doña Teresa mula sa pinto. Itinuro si Elena habang sumisigaw sa harap ng lahat. "Nakikita niyo na? Sinabi ko na sa inyo. Sinasaktan niya ang sarili niyang anak." Sa kabila ng sigaw ni Doña Teresa at ng mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, hindi nagpadala si Elena sa galit. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Tala, inabot ang maliliit na kamay ng anak at hinawakan ito ng may matinding panginginig ng pagmamahal. "Tala, anak?" Malumanay na tanong ni Elena habang itinuturo ang pasa sa braso ng bata. "Sabihin mo kay Mami at sa mga kapitbahay, saan ang galing ang pasa na yan? Huwag kang matakot, anak." Tumingin si Tala sa kanyang lola na si Doña Teresa. Pagkatapos ay sa kanyang ama na si Mark na nakatayo sa gilid. Ang bata ay nagpakawala ng kaanting pang-ininig sa kanyang mga balikat. "Kagabi po," bulong ng bata sa kanyang maliit na boses. "Hinila po ako ni Daddy ng malakas, papunta sa kwarto, nang ayaw ko pong kabisaduhin yung sasabihin sa doktor. Nasaktan po ang braso ko sa pinto." Natahimik ang buong salas. Ang accusations ni Doña Teresa ay pabalik na tumama sa kanilang mag-ina tulad ng isang matalim na sampal sa harap ng mga bisita. Ang mga kapitbahay na sina Aling Marites ay nagpalitan ng tingin at ang awa na kanina ay para kay Mark ay mabilis na napalitan ng matinding paghihinala at tiring-diri sa inasal na mag-ina. Nang mailang si Mark, mabilis niyang pinalitan ang kanyang boses at lumapit kay Tala. Nagmamadali kasi tayo kagabi, anak. Kaya hindi ko namalayan, pasensya na." Ngunit huli na ang lahat. Ang lason na ginawa nila upang sirain si Elena ay naging patunay sa lahat ng nakakarinig na si Mark ang tunay na nagdudulot ng sakit sa bata. Kinaumagahan bago ihatid si Tala sa eskwela, pumasok si Elena sa silid ng guro ng anak, si Teacher Grace. Sa isang tahimik na sulok, ibinahagi ni Elena ang kanyang mga alalahanin tungkol sa kalagayan ng bata at humingi ng tulong upang maging saksi ang paaralan sa maayos na pag-uugali ni Tala kapag kasama ang kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, Mrs. Elena," sagot ni Teacher Grace habang hawak ang kamay ni Elena. "Nakatala sa aming record na ikaw ang laging maagap sa pag-aalaga kay Tala. Handa kaming magpatunay sa anumang ahensya para sa kaligtasan ng bata." Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Tala sa kanyang maliit na kama, yumuko si Elena at inilagay ang kanyang mga labi sa noo ng anak. Hinalikan niya ito ng matagal. Nararamdaman ang mababang tibok ng puso ng bata na nagbibigay sa kanya ng walang katapusang lakas. "Pang-ako, Tala," pabulong na sumumpa si Elena sa kadiliman. "Hindi ka na nila muling sasaktan. Bawat pasa sa katawan mo ay babayaran nila ng katarungan." Pumunta si Elena sa silid-aklatan ng bahay kung saan nagtatago si Mark ng mga mahahalagang papeles. Habang bukas ang lagayan ng mga dokumento, mabilis na hinanap ni Elena ang titulo ng bahay. Ngunit sa halip na simpleng titulo lamang ang mahanap, nakakita siya ng isang lihim na pormal na kasulatan na inihanda ng abogado ni Mark.
Isang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng ari-arian kay Clara kapag naideklara ng walang kakayahan sa pag-iisip si Elena. Habang pinabasa ni Elena ang bawat tuso at masamang probisyon ng papel sa ilalim ng maliit na ilaw, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo sa pinto si Mark. Nakakrus ang mga braso habang nakatitig sa mga kamay ni Elena na hawak pa rin ang mga papeles ng bahay. "Anong ginagawa mo sa mga papeles ko, Elena?" Malamig na tanong ni Mark habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi nagpakita ng kahit anong takot si Elena sa kabila ng malamig na tanong ni Mark. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, tinititigan ng kanyang asawa ng may buong katatagan. "Hinahanap ko lang ang mga lumang resibo ng kuryente at tubig, Mark," sagot ni Elena sa kanyang malumanay na Taglish. "Sabi kasi ni Ma kanina, ay may naputol daw na linya dahil hindi nabayaran. Inayos ko lang ang mga folder para hindi magulo." Pinagmasdan ni Mark ang mukha ng asawa, naghahanap ng kahit anong bakas ng paghihinala. Ngunit ang mukha ni Elena ay parang isang tahimik na lawa na walang kahit anong alon. Inagaw ni Mark ang mga papeles at mabilis na isinarado ang drawer ng mesa. "Huwag mo nang pakikialaman ang mga papeles ko dito, Elena," banta ni Mark. "Ako na ang bahala sa mga bayarin." Kinaumagahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay. Pumasok sa pintuan si Clara, nakasuot ng mamahaling damit, may alahas sa leeg at nakasalamin ng maitim. Pinalabas ni Doña Teresa na si Clara ay isang negosyante na gustong mamuhunan sa maliit na negosyo ng pamilya. "Magandang umaga, Elena," wika ni Clara habang nakangiti ng may halong panging-insulto. "Inimbitahan ako ni Tita Teresa para magkape. Balita ko ay magaling ka raw magsilbi sa bisita." Umayos nang tayo si Elena. Naintindihan niya agad ang layunin ng pagpunta ng babae. Ang ipamukha sa kanya na mas maganda, mas mayaman, at mas karapat-dapat ito sa buhay ni Mark. Ang lason sa mga mata ni Clara ay malinaw pa sa sikat ng araw. Pumasok si Elena sa kusina at naganda ng mainit na tsaa. Ang bawat kilos ng kanyang mga daliri habang binubuhos ang mainit na tubig sa tasa ay pino at may matas na dignidad. Hindi siya nangginginig. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong panghihina. Ipinatong ni Elena ang tray ng tsa sa tapat ni Clara. "Eto ang tsa mo, Miss Clara," malumanay na wika ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. "Ingatan mo ang pag-inom, medyo mainit pa. Baka mapasok ka kapag nagmadali ka sa mga bagay na hindi pa sayo." Bahagyang nagbago ang mukha ni Clara sa patagong banta sa mga salita ni Elena. Upang gumanti, pinalabas ni Clara ang kanyang mamahaling bag at kinuha ang kanyang lipstick. Sa tabi ng kanyang bag, lumabas ang isang susi na may kasamang kulay gintong keychain, duplicate na susi sa kwarto ni Mark sa kanilang opisina. "Salamat, Elena," pang-aasar ni Clara habang sumusulyap kay Mark na nakatayo sa likod. "Napakaswerte talaga ni Mark sa'yo. Kahit mukha ka ng katulong sa bahay na to, napakatiyaga mo pa ring magsilbi sa amin." Inayos ni Elena ang kanyang apron at umtuwid ng tayo. "Ang pagiging katulong sa sarili kong bahay ay may dangal, Miss Clara. Mas mahirap ang maging magnanakaw na nakabihis na mamahaling damit ngunit nabubuhay sa tirang pagmamahal ng iba." Natahimik ang buong salas. Nawala ng maisagot si Clara habang si Doña Teresa ay napainom ng tubig sa gulat. Nang matapos ang pagbisita at maglakad si Clara patungo sa pinto upang umalis, nakatalikod si Elena habang nagliligpit ng mga tasa sa mesa. Ngunit sa refleksyon ng malaking salamin sa dingding, kitang-kita ni Elena ang ginawa ni Clara. Dahan-dahan at nang may kapangahasan na inilagay ni Clara ang kanyang kamay sa bayang ni Mark habang bumubulong sa tainga ng lalaki bago mabilis na lumabas ng pinto. Sa tulong ni Lola Rosa na nagpanggap na nangangailangan ng kasama sa pagbili ng mga paninda sa kabilang bayan, nakalabas si Elena ng bahay nang walang hinala mula kay Doña Teresa. Naglakad sila patungo sa isang maliit ngunit malinis na opisina ng isang pampublikong abogado, si Attorney Solis, isang babaeng kilala sa pagtatanggol sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Pumasok si Elena sa opisina, habang hawak ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng ebiden, siyang nakalap niya.
ang mga larawan ng resibo ng alahas, ang mga larawan ng mensahe ni Mark at Clara, at, ang pinakamahalaga, ang memory card mula sa rabbit plushie ni Tala. "Maupo ka, Elena," malumanay na wika ni Attorney Solis habang isinaksak ang memory card sa kanyang laptop. Habang tumutugtog ang mga recording sa loob ng opisina, narinig muli ang boses ni Mark na tinuturuan si Tala na magsinungaling, ang mga mura ni Doña Teresa, at ang mga plano nilang agawin ng bahay at ilagay si Elena sa ospital. Ang abogado ay napaiyak sa galit habang nakikinig sa matinding kalupitan at pagmamanipula sa isang 5 taong gulang na bata. Ito ay isang malinaw na kaso ng psychological abuse sa ilalim ng batas para sa proteksyon ng kababaihan at mga bata, pahayag ni Attorney Solis nang matapos ang recording. "Hindi lang natin mapapanatili sa iyo ang buong kustodiya ni Tala, Elena. Pwede rin nating maipakulong si Mark at makakuha ng protection order laban sa kanya at sa kanyang ina." Napayuko si Elena. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo ng pagtitimpi ng sakit, isang patak ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa ibabaw ng legal document na inihanda ng abogado. Nguit ang luhang yon ay hindi na luha ng panghihina, kundi luha ng paglaya at pag-asa. "Maraming salamat po, attorney," bulong ni Elena habang pinupunasan ang kanyang pisingi. "Gawin po natin ang lahat para maging ligtas ang anak ko." "May isa pa akong nalaman habang sinusuri ko ang background ng asawa mo, Elena," dagdag ni Attorney Solis sa seryosong boses. "May malaking utang si Mark sa mga illegal na nagpapautang at ang bahay ninyo ang ginamit niyang piyansa nang hindi mo nalalaman. Yun ang dahilan kung bakit nagmamadali silang ideklara kang mentally unfit upang maibenta agad ang bahay bago sila habulin ng mga nagpapautang." Nagulat si Elena sa panibagong katotohanang ito. Ang kasakiman ng kanyang asawa ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. Nagpasalamat si Elena at mabilis na sumakay sa isang maliit na tricycle pabalik sa palengke upang hindi maghinala si Doña Teresa sa kanyang pagkawala. Ngunit habang ang tricycle ay humihinto sa gitna ng trapiko sa kanto ng kanilang kalye, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa kabilang linya. Si Mark ang nagmamaneho ng kotse. Sa pamamagitan ng bukas na bintana ng tricycle, nagtagpo ang tingin ni Mark at ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Mark sa gulat nang makita ang asawa na nakasakay sa tricycle mula sa kabilang bayan, habang ang cellphone ni Elena sa kanyang bag ay biglang nagsimulang tumunog sa isang tawag mula sa numero ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang pinipindot ang answer button sa kanyang tumutunog na cellphone sa loob ng tricycle. "Saan ka galing, Elena?" Ang galit at may paghihinalang boses ni Mark sa kabilang linya. "Bakit nakita-kita sa tricycle galing sa kabilang bayan?" Huminga ng malalim si Elena, inayos ang boses upang maging malumanay at walang anumang bakas ng kaba. "Bumili ako ng mga espesyal na sangkap para sa handaan ni Ma bukas, Mark. At kumuha rin ako ng herbal na gamot kay Lola Rosa para sa sakit ng ulo ni Ma. Gusto ko kasing maging maayos ang kaarawan niya." Natahimik si Mark sa kabilang linya. Ang pagbanggit sa kaarawan ng kanyang ina at ang patagong pagpapakumbaba ni Elena ay nagpalambot sa kanyang paghihinala. "Siguraduhin mo lang, bilisan mo, at maraming ipagagawa si Mami sa'yo sa bahay." Nang makauwi si Elena, ginawa siyang parang katulong ni Doña Teresa. Inutusan siyang maglinis ng buong bahay, magluto ng 3 malalaking kaldero ng pagkain, at mag-ayos ng mga mesa para sa nalalapit na kaarawan ng matanda. Para kay Doña Teresa, ang okasyong ito ay hindi lamang simpleng salo-salo, kundi ang entablado kung saan ipapahiya niya si Elena sa harap ng kanilang mga mayayamang kamag-anak at kapitbahay bago pormal na ihayag na si Mark na ang humahawak sa lahat ng ari-arian. Ngunit sa kabila ng matinding pagod ng katawan, may panibagong lakas na nagmumula sa puso ni Elena. Ang bawat paghahanda sa bahay na yon ay hindi na para sa kapakanan ng kanyang biyenan, kundi para sa sarili niyang pormal na paglaya. Dahil sa utos ni Doña Teresa na ayusin ang sound system para sa kanyang talumpati sa gitna ng programa, binigyan si Elena ng pagkakataon na makalapit sa malaking amplifier sa salas. Habang nagpapakunyari siyang nag-aayos ng mga kable at mikropono,
Maingat na isinaksak ni Elena ang kanyang maliit na USB flash drive sa port sa likod ng sound system. Ang flash drive na yon ay naglalaman ng inedit na audio file na inihanda nila ni Attorney Solis, ang malinaw na boses ni na Mark, Doña Teresa at Clara. Habang nakatayo sa harap ng salamin sa kusina matapos maglinis, inayos ni Elena ang kanyang apron. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang mga matang dating puno ng takot at pagmamakaawa ay natatakpan na ngayon ng malamig na determinasyon at mataas na dignidad. Salamat sa sarili ko dahil hindi ako sumuko. Pabulong na wika ni Elena sa salamin. Dumating ang hapon at nagsimulang pumasok ang mga bisita. Dumating ang mga prominenteng tao sa barangay, ang mga kamag-anak ni Mark, at maging si Clara na nakasuot ng napakagandang pulang damit na tila siya ang reyna ng okasyon. Pumunta si Elena sa tabi ng mesa kung saan nakapatong ang kontrol ng sound system upang ihanda ang huling signal. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang pangalawang remote control at ang backup na storage card. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang bulsa ng kanyang apron ay walang laman. Nawala ang backup flash drive na nakatago roon. At sa di kalayuan, nakita niya si Doña Teresa na nakatingin sa kanya habang may hawak na maliit na bagay sa kanyang kamay. Pinagmasdan ni Elena si Doña Teresa na lumalapit sa kanya habang hawak ang maliit na bagay sa kamay. Nang magkaroon ng maliwanag na sikat ng ilaw, nakita ni Elena na ang hawak ng matanda ay ang sarili nitong lalagyan ng gamot. Ang main USB flash drive na isinaksak ni Elena sa likod ng malaking amplifier kanina ay ligtas at nakakabit pa rin sa linya ng sound system. Huminga ng malalim si Elena. Ang kaba sa kanyang dibdib ay pinalitan ng isang malamig at walang katulad na tapang. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Puno ng tao ang malaking salas at patio ng bahay. Naroon ang mga kilalang tao sa barangay, ang mga kamag-anak ni Mark, at si Clara na nakaupo sa tabi ng asawa na parang siya ang tunay na may bahay. Kinuha ni Doña Teresa ang mikropono mula sa mesa at tumayo sa gitna ng silid upang magbigay ng kanyang talumpati sa kaarawan. Mga mahal kong kaibigan at kamag-anak, panimula ni Doña Teresa sa kanyang matamis at nagpapanggap na boses. Salamat sa pagdalo sa aking kaarawan. Sa kabila ng tagumpay ng aming pamilya, may malaking pagsubok kaming kinakaharap. Ang aking dot na si Elena, tumingin ang matanda kay Elena nang may halong panging-insulto at panlilitis sa harap ng lahat. Si Elena ay hindi na maayos ang pag-iisip. Pagpapatuloy ni Doña Teresa habang nagpapanggap na umiiyak. Nakakalimutan na niya ang mga bagay-bagay at sinasaktan pa ang sarili niyang anak. Kaya ngayon, formal kong ipinapahayag na si Mark na ang humahawak sa lahat ng ari-arian at kustodya ng pamilya upang protektahan si Elena sa sarili niya. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga bisita. Si Clara ay nakangiti ng napakalapad habang si Mark ay yumuyukod ng may halong pagpapakumbaba na tila isang mabuting asawa. Sa gitna ng panggagagahasa sa kanyang danggal, dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa sound system. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Pinindot niya ang main switch ng remote control at pinalakas ang volume ng malaking amplifier hanggang sa dulo. Isang malakas na static na tunog ang umawang sa buong bulwagan. At pagkatapos ay narinig ng lahat ang boses na lumabas sa malalaking speaker. Sabihin mo sa doktor, sinasaktan ka ni Mommy kapag wala si Daddy. Kapag sinabi mo yon, bibilhan ka ni Daddy ng maraming laruan. Napatigil ang lahat ng bisita. Ang boses ni Mark ay umafong sa buong bahay. Malinaw, malamig, at walang anumang pag-aalinlangan. Sumunod na narinig ang boses ni Doña Teresa. Baliw na ang babaeng yan. Wala siyang pakinabang sa pamilya natin, kundi ang magdala ng kaanting barya. Pinalahi at pinatira natin siya rito, pero hindi man lang marunong magpasalamat sa utang na loob. At pagkatapos, ay ang boses ni Mark na kausap si Clara. Babe, kapag naagaw na natin ang kustodya ni Tala at ang titulo ng bahay mula kay Elena, itatapon natin siya pabalik sa probinsya na walang kahit isang sentimo. Nagkaroon ng matinding sigawan at gulat sa gitna ng mga bisita. Ang mga kamag-anak ay napatingin kay Mark at Doña Teresa
na may matinding diring-diri. Nawala ng kulay ang mukha ni Mark. Ang kanyang labi ay nanginginig habang si Doña Teresa ay napahawak sa kanyang dibdib at halos mawala ng malay sa matinding hiya. Si Clara naman ay mabilis na nagtakip ng mukha gamit ang kanyang bag at nagtangkang tumutumakbo palabas. Bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Attorney Solis kasama ang 2 opisyal ng social welfare at 2 pulis. Mark at Teresa, pahayag ni Attorney Solis sa harap ng lahat. Hawak namin ang protection order at warrant para sa pag-aresto sa inyo sa kasong psychological abuse at estafa. Nawala ng bait si Mark dahil sa matinding hiya at galit. Tumingin siya kay Elena na nakatayo ng matuwid sa tapat ng sound system. Maganda, may dignidad, at walang kahit isang patak ng luhang dumanak. "Ikaw na babae ka? Sisirain mo kami!" Sigaw ni Mark habang pabilis na sumusugod patungo kay Elena upang saktan ito sa harap ng maraming saksi. Bago pa man makalapit ang kamay ni Mark sa mukha ni Elena, 2 opisyal ng pulisya ang mabilis na humarang at pumigil sa kanyang mga braso. Pinuwersa nila si Mark na dumapa sa sahig, habang inilalagay ang mga bakal na puyos sa kanyang mga pulso sa harap ng lahat ng bisita. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng hulihin!" Sigaw ni Mark habang nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit at hiya. Tumingin si Elena sa kanyang asawa na ngayon ay nakadapa sa sahig. Walang kapangyarihan, nawala ng dangal, at hubad ang tunay na kasamaan sa harap ng buong komunidad. Hindi man lang kumurap si Elena. Ang lalaking minsang itinuring niyang mundo ay isa na lamang natutuyong dahon na hinahawi ng hangin ng katarungan. Si Doña Teresa ay napaupo sa sahig, umiiyak ng malakas habang sinusubukang hawakan ang paanan ng mga pulis. "Maawa ka sa amin! Ang anak ko ay walang kasalanan! Si Elena ang nag-imbento ng lahat ng yan!" Ngunit ang mga kapitbahay at kamag-anak na kanina ay nikikikain sa kanilang mesa ay umiiling habang nagbubulungan sa matinding diring-diri. "Napakasama ng ugali ninyo," ang sigaw ng isa sa mga matatandang kamag-anak. "Pinakain kayo ni Elena sa sarili niyang pawis, tapos ganito ang gagawin ninyo sa kanya at sa bata?" Habang inilalabas ng mga pulis si Mark mula sa pinto, nakita ni Mark si Clara na nagmamadaling lumabas sa gate. "Clara! Clara, tulungan mo ako!" Sigaw ni Mark sa kanyang nanginginig na boses. "Tawagan mo ang abogado natin." Huminto si Clara. Dahan-dahang liningon si Mark nang may lamig at pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Huwag mo na akong idadamay sa kalokohan mo, Mark. Wala akong kinalaman sa mga ginawa mo sa pamilya mo. Tapos na tayo." Mabilis na sumakay si Clara sa kanyang sasakyan at pinatakbo ito ng mabilis. Naiwan si Mark na nakatitig sa wala habang ipinapasok sa loob ng sasakyan ng pulis. Ito ang katotohanan ng mga relasyong itinayo sa dula-dulaan at kasakiman. Sa oras ng bagyo, ang bawat isa ay naghahabol lamang sa sarili nilang kaligtasan. Inabot ni Attorney Solis ang mga pormal na papel ng temporary sole custody kay Elena. "Elena, ligtas na kayo ni Tala. Mula ngayon, wala ng karapatan si Mark o ang kanyang ina na lumapit sa anak mo." Nilapitan ni Elena si Doña Teresa na nakaluhod pa rin sa sahig. Tinitigan niya ang matanda nang walang kahit anong galit o pagnanais na maghiganta. Isugmatuwid at malinis na tingin ng isang inang nagwagi. Nilagpasan niya ito ng may mataas na dignidad at dinala si Tala sa kanyang mga bisig. Ngunit habang naghahanda si Elena na kumuha ng ilang gamit upang lumipat sa isang ligtas na lugar, isang lalaking nakasuot ng maitim na barong ang pumasok sa gate. May hawak itong makapal na sobre at pormal na dokumento ng eviction at repossession galing sa isang pampublikong korte. "Magandang hapon," pahayag ng lalaki sa seryosong boses. "Ako ang kinatawan ng lending firm. Dahil sa hindi pagbabayad ng utang ni Mark, ang bahay na ito ay kukunin na ng kumpanya simula bukas." Sa kabila ng balitang kukunin na ng mga nagpapautang ang bahay dahil sa kasalanan ni Mark, hindi naging dahilan yon upang lumuha si Elena. Tumingin siya sa malaking mansyon na dating pinagpaguran niyang linisin araw-araw. Isang bahay na puno ng malalamig na pader, kasalanan, at mga alaala ng panggagagahasa sa kanyang damdamin. "Kukunin niyo na ang bahay?"
Malumanay, ngunit matatag na tanong ni Elena sa kinatawan ng lending firm. Kunin niyo na po. Dahil kailanman ay hindi naging tahanan ang lugar na to para sa amin ng anak ko. Pumasok si Elena sa silid upang kumuha lamang ng mga damit nila ni Tala, ang mga dokumento na kanyang maliit na benta sa palengke at ang mga laruan ng anak. Wala siyang kinuha kahit isang bagay na pagmamay-ari ng pamilya ni Mark. Bago lumabas ng pintuan, dumaan si Elena sa tapat ni Doña Teresa, na nakaupo pa rin sa sulok ng salas, luhaan at tulala habang pinapanood ang pagkuha ng mga tauhan sa mga kagamitan ng bahay. Inilagay ni Elena sa mesa ang isang lumang kahoy na kahon na naglalaman ng ilang piraso ng murang alahas na ibinigay sa kanya nung kasal nila. Tita Teresa, ang unang pagkakataon na hindi niya tinawag na ma ang matanda. Ito ang mga alahas na ibinigay niyo noon. Isinauli ko na ang lahat. Sa loob ng 7 taon, binayaran ko ng aking pawis, luha at dugong pagtatrabaho ang sinasabi niyang utang na loob. Mula sa araw na ito, wala na akong utang sa inyo. Kahit isang sentimo. Nilagpasan ni Elena ang matanda nang may matuwid na tayo. Bitbit ang 2 malaking bag at hawak ang kamay ng kanyang anak na si Tala. Sa tulong ni Lola Rosa, nakahanap si Elena ng isang maliit ngunit malinis na paupahang bahay sa isang tahimik na kalye malapit sa palengke. Ang bahay ay may 2 maliliit na kwarto, may maliit na kusina at may bintanang pinapasukan ng sariwang hangin at liwanag ng araw. Nang gabing iyon, matapos nilang ayusin ang kanilang mga gamit, umupo si Elena sa gilid ng kama habang pinapanood si Tala na naglalaro sa gitna ng kwarto. Ang bata ay nagpakawala ng isang malakas at malinis na tawa. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Elena sa lumang bahay. Napayak si Elena. Nungit sa pagkakataong ito, yun ay luha ng matinding ginhawa at ligaya. Walang sisigaw sa kanila. Walang manghihingi ng pera ng may pang-aabuso. At walang magtuturo sa kanyang anak na magsinungaling. Mami? Lumapit si Tala at nyetak ang kanyang maliit na ulo sa kandungan ni Elena. Masaya po ako rito. Ang bango po ng hangin. Hinalikan ni Elena ang buhok ng anak. Nararamdaman ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit habang naghahanda silang matulog, biglang may malakas na katok na narinig sa kahoy na pinto ng kanilang bagong paupahan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kahoy na pinto habang nakatayo sa likod nito si Attorney Solis kasama ang isang barangay tanod. Ang katok sa gitna ng gabi ay hindi mula sa anumang panganib, kundi ang paghahatid ng formal na sulat mula sa kulungan at subpina para sa huling pagdinig sa korte kinabukasan. Kinaumagahan, pumunta si Elena sa kulungan, kung saan nakakulong si Mark para sa isang formal na mediation room meeting, bago ang huling formal na desisyon ng huwes. Kasama ni Elena si Attorney Solis. Nang pumasok si Mark sa silid, nakasuot ito ng kulay kahel na damit ng presuhan payat, at may malalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Elena, mabilis siyang lumuhod sa sahig at itinaas ang kanyang 2 kamay na may puyos habang umaagos ang maruming luha sa kanyang mga pisngi. Elena! Patawarin mo ako! Ang sigaw ni Mark sa kanyang nanginginig at umiiyak na boses. Nagsisisi na ako, Elena! Patawarin mo ako alang-alaw kay Tala. Kailangan ng anak natin ng ama. Nagkamali ako. Nabulag ako ni Clara at ni Mommy. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Tinitigan ni Elena ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 7 taon niyang inakala na ang lalaking ito ay ang kanyang kakampi sa buhay. Ngunit na yon, habang pinapanood niya ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Mark, walang kahit anong galit-galit o pagmamahal na natira sa kanyang dibdib. Ang natira lamang ay isang malawak at malamig na kawalan ng pakiramdam. Tumayo ka dyan, Mark? Malumanay, muit matatag na wika ni Elena. Elena, please. Iatras mo na ang kaso. Pagmamakaawa pa rin ni Mark habang sinusubok ang hawakan ng paanan ng damit ni Elena. Magbabago ako. Magsisimula tayo muli sa probinsya. Dahan-dahang yumuko si Elena at tinitigan ng diretso sa mga mata si Mark. Isa't tingin na puno ng mataas na dignidad at ganap na kalayaan. Pinapatawad na kita, Mark.
Bulong ni Elena sa kanyang malalim na Taglish. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka sa patawad, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko habang pinalalaki ko si Tala. Ngunit ang pagpapatawad ay iba sa pagtakas sa parusa. Ang batas ang maniningil sa lahat ng ginawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Mark sa gulat. Naintindihan niya na ang babaeng dating madaling maimpluwensyahan at takutin ay hindi na muling babalik. Nang sumapit ang hapon sa loob ng formal na bulwagan ng korte, tumayo ang Wes upang basahin ang pinal na desisyon. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang ibinigay, ibinababa ng korteng ito ang permanent sole custody at permanent protection order kay Elena, pahayag ng Wes sa kanyang mabigat na boses. Si Mark ay nahahatulan ng 3 taong pagkabilanggo para sa kasong Republic Act 9262 at pagbabayad ng moral damages. Pumutok ang tunog ng mabigat na martilyo ng Wes sa ibabaw ng mesa. Sumigaw si Mark sa matinding pagmamakaawa habang mabilis siyang inilalabas ng mga opisyal ng korte. Ngunit si Elena ay nanatiling nakatayo ng matuwid, nakangiti habang hawak ang kamay ng kanyang abogado. Ang kadiliman ng kahapon ay pormal nang natapos. Lilipas ang ilang buwan, ang liwanag ng bagong umaga ay dahan-dahang pumasok sa malinis na kusina ng maliit na karinderya na nakatayo sa gilid ng palengke. Sa itaas ng pinto ay may bagong pinturang arko na gawa sa kawayan na may nakasulat, Karinderya ni Elena. Dahil sa kanyang pagsisikap, katapatan at masarap na luto, lagpas siya si Elena na gamitin ang kanyang maliit na ipon upang magbukas ng sariling kainan. Sa unang araw ng pagbubukas, ang spirit ng bayanihan ay buhay na buhay sa kanilang komunidad. Si Lola Rosa ang maagang nagdala ng mga sariwang dahon ng saging para sa mga mesa, habang ang mga kapitbahay mula sa palengke ay nagtulong-tulong sa pagbubuhat ng mga bangko at pag-aayos ng mga bulaklak sa paligid. Tingnan mo, Elena. Nakangiting wika ni Lola Rosa habang iniaayos ang kurtina sa bintana. Ang taong nagtatanim ng may katapatan at kabaitan ay laging umaani ng pagpapala sa tamang panahon. Pumuno ang mga tao sa maliit na kainan ni Elena. Ang mga dating nakakakilala sa kanya noong siya ay inaapi pa sa bahay ni Mark ay nagpunta upang magbigay ng suporta at paghanga sa kanyang katatagan. Si Elena ay nakatayo sa likod ng estante ng pagkain, nakangiti, maganda at may panibagong liwanag sa kanyang mga mata na hindi na kayang patayin ng kahit sinuman. Si Tala, na ngayon ay masigla at laging nakatawa, ay maagap na tumutulong sa pag-abot ng mga tissue at kubyerto sa mga customer. Ang takot at pasa sa kanyang balat ay natakpan na ng pagmamahal at malinis na pag-aalaga ng kanyang ina. Nang sumapit ang hapon at magsara ang kainan, umupo si Elena sa mesa kasama ang anak. Dahan-dahan niyang binilang ang kita sa unang araw. Hindi man ito milyon-milyon, ngunit ang bawat piso ay nanggaling sa kanyang sariling danggal at pawis, walang halong dusa o pang-aabuso ng iba. Mami? Lumapit si Tala habang hawak ang isang lumang sobre na natagpuan sa ilalim ng bag ng kanyang ina. Ano po tong litrato? Kinuha ni Elena ang litrato. Ito ay ang lumang larawan ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Mga taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at katapatan. Napangiti si Elena habang hinahaplos ang larawan. Litrato yan ng mga lolo at lola mo, Tala, bulong ni Elena sa anak. Nagtatrabaho sila sa langit at natutuwa sila dahil malaya na tayo. Habang inililigpit nila ang huling mesa, isang lalaking nakabarong mula sa opisina ng Asosasyon ng Palengke ang lumapit kay Elena at nag-abot ng isang pormal na liham ng paanyaya. Magandang hapon, Elena, wika ng lalaki. Dahil sa husay ng iyong negosyo, napili ang karinderya mo na maging pangunahing supplier ng pagkain para sa malaking proyekto ng gobyerno sa ating bayan. Isang magandang umaga sa katapusan ng linggo, naglakbay si Elena at si Tala patungo sa dalampasigan sa kabilang bayan. Ang pagpunta sa Tagat ay ang matagal ng pangarap ni Elena, isang lugar kung saan ang hangin ay walang hangganan at ang tubig ay malawak at malaya tulad ng kanyang bagong buhay. Nagtatakbo si Tala sa ibabaw ng pino at puting buhangin, ang kanyang maliliit na paa ay sumasabay sa marahang pag-agos ng tubig dagat.
Ang kanyang tawa ay umafang sa buong dalampasigan, isang tunog na nagpuno sa bawat sulok ng kaluluwa ni Elena nang hindi mapapantay yang kaligayahan. Umupo si Elena sa ibabaw ng malaking troso sa tabing dagat, hawak ang isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang lumang recording mechanism mula sa kulay rosas na rabbit plushie. Ang bagay na minsang nagdala sa kanya ng pinakamatinding sakit, ngunit naging instrumento rin ng kanyang paggising at paglaya. Nilapitan siya ni Tala at umupo sa kanyang tabi. Inihilig ang ulo sa braso ng ina. "Mommy?" tanong ni Tala habang tinititigan ang maliit na kahon. "Ibaon na po ba natin yan?" Ngumiti si Elena. Hinaplos ang buhok ng anak at tumango. "Oo anak, ibaon natin ito sa buhangin upang ipaalam sa dagat na ang sakit ng kahapon ay natapos na. Mula ngayon, ang maririnig na lang sa buhay natin ay ang mga awit ng saya at pag-asa." Magkasamang gumawa ng maliit na hukay sina Elena at Tala sa malapit sa dalampasigan at maingat na ibinaon ang kahoy na kahon. Habang tinatatakpan ng buhangin ang huling bakas ng kanilang nakaraan, naramdaman ni Elena ang pagbaba ng huling mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Tumingin si Elena sa malawak na karagatan kung saan ang kulay gintong liwanag ng sumisikat na araw ay kumikislap sa ibabaw ng mga alon. Ang bawat alon na dumadating at naglalaho sa dalampasigan ay parang paalala na ang bawat dusa sa buhay ay may katapusan at ang bawat bagong umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa. "Pangako, Tala?" bulong ni Elena habang yumayakap sa kanyang anak. "Hinding-hindi ko nahahayaan na may sinumang mag-alis ng ngiti sa iyong mga labi. Ang bahay na itatayo natin ay puno ng katotohanan, pagmamahal at dignidad." "Pangako rin po, Mami," sagot ni Tala habang humahawak sa leeg ng ina. "Lagi kong aalagaan si Mami." Tumayo si Elena at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng anak. Naglakad sila sa kahabaan ng dalampasigan. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig dagat, na tila nagpapatunay na ang nakaraan ay wala na at ang natitira na lamang ay ang malayang hinaharap na sila mismo ang may hawak. Tumingin si Elena sa malayo, sa malawak na langit at dagat nang may buong pagpapakumbaba at pasasalamat sa may kapal at sa sarili niyang katatagan. Lumipas ang 3 taon. Ang maliit na karinderya ni Elena sa gilid ng palengke ay lumaki at naging isang maunlad na kainan na kilala sa buong bayan, ang kainan ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit higit sa masasarap na pagkain, ang lugar na iyon ay naging isang kublihan at simbolo ng inspirasyon para sa maraming kababaihan at mga sulong ina na nangangailangan ng tulong at payo sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nasagot ang 3 mahahalagang tanong sa buhay ni Elena. Una, nakatagpo ba siya ng kapatawaran? Napatunayan ni Elena na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang paglimot sa kasalanan o ang pagpapabalik sa taong nanakit sa iyo sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay ang dahan-dahang pagpapakawala sa lason ng galit at put mula sa sariling kaluluwa upang hindi na ito magkaroon ng kapangyarihang kontrolin ang iyong kasalukuyan. Pinatawad ni Elena si Mark at si Doña Teresa, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Si Mark ay nagdudusa pa rin sa parusa ng batas, habang si Doña Teresa ay nabubuhay sa tahimik at malungkot na kabiguan dahil sa kawalan ng galang sa komunidad. Ngunit wala na silang anumang puwang sa puso ni Elena. Ikalawa, nakatagpo ba sila ng tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng pagsubok, kundi ang pagkakaroon ng tahanan kung saan ang katotohanan, dignidad at pagmamahal ay nagahari. Si Tala ay 8 taong gulang na ngayon, isang batang matalino, masayahin at may matatag na tiwala sa sarili dahil alam niyang ang kanyang ina ay isang tunay na bayani na handang protektahan siya laban sa anumang bagyo. Sa kanilang simpleng tahanan sa tabi ng palengke, ang bawat gabi ay puno ng tahimik na tulog at ang bawat umaga ay nagsisimula sa matamis na ngiti. Ikatlo, ano ang aral na iniiwan ng kanyang kwento sa bawat tagapakinig? Ang kwento ni Elena ay isang paalala sa bawat babae at bawat ina. Ang pagtitiis at pagpapakumbaba
ay magagandang katangian. Ngunit kapag ang mga ito ay ginamit upang sakalin ang iyong pagkatao at sirain ang iyong mga anak, ang pagtitiis ay nagiging isang uri ng kasalanan sa sarili. Huwag mong hahayaan na ang maling kahulugan ng utang na loob at takot sa lipunan ang maging pader na magkukulong sayo sa kadiliman. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa paggalang sa sariling danggal. Nakatayo si Elena sa pintuan ng kanyang kainan habang pinapanood si Tala na masayang nagre-repaso ng kanyang mga leksyon sa tulong ni Lola Rosa. Ang hanging umihip mula sa dalampasigan ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak at sariwang umaga. Huminga ng malalim si Elena, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at nagpakawala ng isang maganda at malayang ngiti. Siya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa ilalim ng dusa. Siya ay isang inang nagwagi, naging malaya, at nakatagpo ng walang katapusang biyaya ng pag-asa.